Hello guys, today's video magluluto tayo ng beef bulalo. Ito siya dito. Ayan. Ayan ito siya ng tubig. Ayan siya. Ayan. Ang baka na to ay yung native na baka na ginagamit natin. Yung mga natural na baka na binebenta sa palengke. Ito ay walang halong chemical kung galing sa dito sa Ilocos Norte o sa ibang isang probinsya, ibang probinsya. Kasi yung mga imported kasi na baka, hindi masarap. Maraming chemical ang kinakain nila at saka maraming injection na every month tinuturukan nila ng mga pampalaki, pampataba, kagaya ng Holland. Nung nakatira ako doon, dahil yung amo ko ay isa sa may-ari ng mga baka, marami silang nilalagay na mga pampadagdag ng taba, yung pampataba, para magkaroon sila ng gatas. Doon guys, hindi masarap ang baka doon. Pero dito sa Pilipinas, yung mga nasa probinsya na kagaya natin, kakaiba ang sarap ng baka. Lalo ngayon nagluluto tayo ng baka na may sabaw. Ito siya. Nilagyan ko siya ng luya at saka sibuyas. Iginisa ko siya sibuyas at luya. Para sa ganun, maiwan yung lasa, saka yung amoy, yung flavoring ng luya at saka sibuyas. Naiiwan dito ang magdadala ng sarap ng sabaw. Ganyan siya guys. Ginisa ko siya ng sibuyas na. Pinakuluan ko siya ng ilang minuto para lumambot yung baka. Pero baby siya eh. Baby pa lang ito. Hindi yung baka na matanda na. Ayan siya. Ganito siya guys. Oh. Ganito siya kalalaki. Ayan. Siya. Kailangan itong igisa ng kaunti para sa ganun ay maluto. Ayan. Ayan na. Hindi ako naglalagay ng paminta kasi yung paminta mabaho sa baka. Kasi iba ang recipe ito, iba yung luto niya, may sabaw. Yun talaga ang natural na pagluluto ko na baka na may sabaw. Pero yung mga iba naglalagay sila ng kakaibang lasa. Na katulad ng paminta, dahon ng laurel, pero hindi kadalasan na nakikita ko talaga. Hindi namin nilalagyan ng dahon ng laurel ang baka kasi mabaho siya eh. Luya lang at saka yung sibuyas. Magdadagdag ako ngayon ng kaunting sabaw para sa ganon meron akong pang timpla. Ayan. Iwanan ko muna ng 5 minutes or 2 minutes para lumambot yung karne. Ayun guys, ito siya. Ngayon, ang isahog natin ngayon sa ulam natin, yon dahon ng ito ba? Pechay. Ayan. Mga katulad ko na Ilocana, ganito siya. Ayun. Ito ay native. Ito siya guys. Ayan siya. Maganda siya eh. Maganda yung dahon niya. Ito. Ayan. Ayan. Ito ay binabad ko siya ng 10 minutes or more than 30 minutes. Maganda kasi yung mga dito siya, may dumidikit na dahon, itong dumidikit na may butas-butas. Kailangan i-check natin dito kasi dumidikit yung mga ayan. May mga lupa-lupa. Kailangan kong hugasan natin. Talagang maigi ang paghugas natin. Ayan guys.
Pag ganito na may ano, na meron siyang butas-butas, maganda, hindi siya talagang na direct yung mga spray. Ayan siya. Yan ang pinipili ko parati kapag namamalengke ako. Gusto kong pumunta sa palengke. Kasi mahilig tayo sa palengke, guys. Ayan. Tinitinan ko talaga. Pero yung kapag ito may yellow na, medyo hindi na maganda. Kailangan itapon na. Ayan. Kailangan hugasan mabuti. Para sa ganun, yung lasa ng ano, ng itong pechay, masarap. Kasi ito ay nagbumadami siya ng tubig. Hindi kailangan na ibabad ng matagal kasi umiitim siya eh. Kaya parati ang ginagawa ko tuwing nagluluto ako. Pero ito talagang malinis na malinis na. Ganito ang pagkain namin sa probinsya. Maraming gulay talaga. Ayan. Masarap pa ito sa mga lagyan ng sardinas, igisa mo ng sibuyas at kamatis. Masarap ito, lalo kapag may ulan. Ayan. Ayan, masarap. Kuha tayo ngayon ng rekado natin. At maglalagay tayo ng Knorr cube o ibang Knorr cube sa mga, ayan guys, ito. Ang ilalagay natin ngayon ay beef cubes. Ito beef cubes ang ilalagay natin sa bulalo natin para meron siyang kaunting lasa. Hindi ako naglalagay ng mga iba't ibang ayan. Ito shrimp naman para sa isda. Ito ang pinipili kong ilalagay kasi katulad niya beef cubes. So kukuha lang ako ng isa para may lasa yung beef. Ganyan. Yun ay ano siya, malapit ng lumambot. Kailangan na ito naman ay kakaiba. Ito ay beef. Ayan, ito yung siguro iba siya. Ayan, guys. So, ito lang ang ilalagay natin. Ihalo natin doon sa niluluto natin para magkalasya siya. Saka maganda guys para makita nyo yung kalabasan ng magulay natin. Saka ito na ngayon yung ito na kumukulo na. Kumukulo na ang linuluto natin. Tingnan natin kung ito na. Ayan. Ilalagay ko na ngayon yung ayan. Ilagay ko sa ito Knorr cube. Ay beef cube. Ayan. Lagay na natin. So, lagyan natin ng kaunting patis. At saka, dalawang klase ang ginagamit ko guys sa pagluluto. Ang pagluluto ay ginagamit ko na iodized salt or sea salt. Maganda naman ang sea salt. Kaya lang, dahil para prevent tayo ng magkaroon ng thyroid, ito, nilagyan ko siya bumili kami ng iodized salt. Ito siya. Kaunti lang ilalagay natin kasi maalat yung Knorr cube ay yung beef cube. Hindi natin kailangan maraming asin. Kaunti lang para magkalasa. Ganito siya karami da. Ayan. At hindi lang ganito lang kadami. Ayan, ganito siya. Ayan. Malapit ng kumulo. Kasi luto na to siya eh. 2 beses ko siya pinakuluan. Yung unang boiled, yung pakulo, tinatapon ko kasi para matanggal yung unang manteka niya. Kasi ang baka guys, marami siyang manteka talaga, grabe. Ang dami ng manteka. Ayun siya. Ito siya. So, dahil native ang ginagamit nating baka, masarap to. Masarap yung sabaw niya. Lalo ngayon ay malakas ang ulan dito ngayon. Ang lakas ng ulan. So, kailangan natin uminom ng sabaw para pampalakas natin. Ayan guys. Ayan. Okay na siya. Lumalambot na siya. Haluin ko ng ganito para yung nilagay kong beef cubes malasaan na. Ayan. Saka yung asin matunaw siya. Ayan. Kasi kung hindi mo siya haluin, mag-i-stay yung asin sa isang part.
sa isang part ng isang pwesto. Yan. Ganyan. Yan guys. Yan siya. Ayan. Ito na guys, ilagay na natin ang pechay. Ayan. Ito naman ang tawag na sa mga Chinese cabbage, pero pechay sa atin. Ayan. Masarap to. Lalo kapag umuulan, alam mo masarap pa itong ilaga lang, lagyan mo ng kamatis. Masarap, pero kailangan pigain mo kapag napakulaan kasi yung tubig niya naiiwan, nag-stay sa gulay. Ganyan siya. Kailangan lutuin natin ng siguro 2 minutes. Okay na, basta hindi masyadong ma-overcook kasi hindi masarap. Ayaw ko yung overcook na pechay. Ayan. Masarap na. Ang sabaw lang ang gusto ko dito. Hindi ako masyadong kumakain ng karne ng baka kasi matigas yung ngipin ko kasi hindi siya nakakagat. Ayan. Ayan. Then, takpan natin. Ay, hindi, okay na siya. Basta malakas yung apoy niya. O, tingnan nyo guys. Ito na ang masarap na sabaw. Ayan. Alam nyo guys, nung nasa ibang bansa ako, nasa Italy ako, bihira akong kumakain ng beef doon. Kasi, ang beef doon, walang lasa. Hindi kagaya ng beef sa Pilipinas na talagang masarap yung niya, yung lasa. Saka yung amoy niya kakaiba doon. Hindi mo nalalasaan yung baka. Saka yung amoy ng baka, walang amoy ng baka. Kasi, parati silang nag-i-inject ng mga gamot every month. Nakikita ko kapag pumupunta kami sa farm. Kasi yung amo ko, meron silang sariling farm sa Italy. So, sabi ko, bakit kaya ganyan ang baka? Ang taba-taba nila. Tapos alam mo kasi doon sa Italy, green na green yung mga dahon. Pero, nabilib ako doon sa Italy, yung mga nila, dahon nila, hindi nila ini-sprayhan, walang spray talaga. Kasi, nilalagyan nila ng maraming tubig para maging green at parating sariwa yung mga leaves ng mga grass doon. Lalo doon sa Palermo, naku, ang ganda. Yun ang nakikita ko sa mga pagkaiba ng mga pagkain natin sa Pilipinas compare mo sa ibang bansa. Sa Kuwait naman, sa Middle East, hindi ko mai-compare kasi yung niya, yung ulam doon ay tupa naman. Pero ang mahal yung alam niyo yung isang yung isang baka ay parang kambing nila. Nagkakahalaga siya ng 120 dinar. Ay, ang mahal. Pero masarap, mayroon lang siyang amoy. Pero ang luto lang yun ay yung walang sabaw parang kaldereta ba sa atin sa Pilipinas. Ayan na guys. Ayan na. Ayan. Ang kaanuhan naman sa ibang bansa, yung luto doon, kakaiba, ang dami naman ng spices, yung mga iba't ibang amoy. Ay naku, hindi masarap. Hindi talaga sa masarap doon. So ito na guys, luto na at magdadala na ako ng masarap na sabaw. Ito na siya. Ayan siya guys. Tingnan nyo. Wow, ayan na. Sabaw ko, ayan na. Ayan na yung ito na siya. Wow. Tingnan nyo guys. Sarap. Masarap na.
Kung gusto nyong malaman ang pagkaluto, yung mga recipe, mag-comment lang kayo. Ibibigay ko yung buong nalalaman ko dito sa baka. Sinigang na baka. Ayan. Ayan guys, masarap na. Tingnan nyo, oh. Wow, ang sarap ng sabaw. Lalo ngayon ay umuulan. Grabe, ang sarap. Thank you guys. Thank you for watching. Don't forget to subscribe always to my channel. Thank you.